day, sir. This is Amilan Jalani from BSIT2B2. So we are given a task to create an API from an existing project. So ang instruction dito is kailangan yung web application namin is hindi namin create, and at least siya ay nasa 2 years pa. Um, okay. And so first is gumawa ako ng environment. Then nag-migrate natin yung file kung saan nakalagay yan. Flask. Blueprints. And then i-run natin siya para magamit natin yung web. Then copy natin yung localhost. Paste natin. Ito. So, ito yung original Flask blueprints ni Christina Voss. Isa siyang simple club management web app kung saan nakaka-create ka at nakakalist ka ng club. Arnis club. And then we play Arnis. Then create club. Dito makita natin yung list ng mga clubs na ginawa natin kanina. So, gumagamit siya ng Flask SQL Alchemy at Flask Blueprints para sa kanyang modular code structure. And ayan. So, ang ginawa ko is ito yung aking branch. So, ang ginawa ko is nag-add ako ng members REST API sa isang separate branch na tinatawag ng ito, features members API. Yung original is hindi niya kayang mag-manage ng people doon sa inside ng clubs. So, ang ginawa ko siyang full CRUD functionality. Pwede kang mag-create, read, tsaka update, at delete via API endpoints. Then, okay. Tayo sa Happy Talks. Here. So, ito yung Swagger documentation na inad ko using Flasker. So, try natin siyang i-test gamit yung endpoints live. Ito. So, first mag-post tayo ng isang try natin siya. Try out. So, natin 1. Say 1. Ito siyang 3. Then, email is ba? Say Berto. Ayan. Hi, Berto. Ang email is gmail.com. And then, execute natin. Ayun. May response na siya, which is 201. Which is ay successful. Then, after nun is after ng ng post is sikit naman. Okay. Ayan, makita natin ito yung mga list ng members.
Ayan. So, ito. Mga dinagdag ko kanina. Si Maria, si Juan de la Cruz, at si Berto. Ayan. Nakita natin dito na, andito na si Berto. After nun, ang ID niya is 3. Okay? 3. Nakita na siya sa kit. Try out natin. After nun, ID niya is 3. Then, execute natin. Kita natin dito si Berto. Ayan. After naman nun, mag-update naman tayo. Try natin i-update yung si Berto, which is 3. Dahil 3 siya, gawin natin siyang ang club ID niya kanina is 3, gawin natin siyang 4. Palitan natin siya ng Berto the second. Second. And string Berto the second at gmail.com. And then execute natin. Yan, may response na siya na update. Check ulit natin yung mga lahat ng members. Kung nandito pa ba si Berto. Ayun, ito na si Berto. Na-update na siya. So, lastly is delete naman. Gawin natin is delete natin si Berto. ID niya is 3. Execute. And response niya is 200. Check natin ulit lahat ng members. Okay, wala na si Berto. Pwede natin ito i-delete yung 1 and 2. Para makita natin mamaya anong ID nila. 1 and 2. Okay. Pwede bang ganito? Hindi pwede. 1. Okay. Then, 2. Para clear na siya lahat. Execute natin. Okay, wala na siya. Ayun, so, functional siya. Nakita natin na siya ay functional. Then, after nun, is magte-test naman tayo so ito na yung result ng mga ginawa natin kanina na CRUD. So, stop natin, Control C, then PyTest natin, PyTest, audit yun, test /members, then API. After nun, .py /p/conv equals hindi ba naman yata ito, conv equal to yung saan nakalagay yung file, projects /. Backward pala ito. Uy. Members. Tama ba? Wala siyang S. Turn natin.
project. Anong mali? Ulit. PyTest. Test member. Na ba? Go. Con pala nakalagay. Project member. Members ba? Members nga. Okay. Yun na. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nagsulat ako doon dito ng 10 unit test na kinakabar lahat ng crude operations, both positive and negative cases. Nag-test ng valid inputs at error handling katulad ng 404 not found at ng mga duplicate emails. Lahat ng test ay nakapasa ng 95% coverage. So, ayun sir. Thank you po.